Magandang umaga po sa inyo lahat guys. Hindi ko inaasahan po ngayon na nandito si kaibigan po. Happy Sunday po sa lahat. No? Shout out pala kay Jojo Parilla. Jan Digia, salamat sa inyo bro. Wilbert Lagari. Ma'am Arlene Quinto, salamat po sa inyong suporta. Nandito po tayo ngayon guys. Grabe, ipinatawag tayo ng ating kaibigan. Kung may mga tao man na naghatid ng mga balita tungkol po sa matatamaan po dito sa Super Typhoon, ito po ang ating kaibigan. Actual talaga po ang kanila nakikita na magaganap. Kaya nakakatakot ito. Paalala po ito. Hindi po ito pananakot. At hindi po ito nagpapabiyos kasi wala naman tayong biyos. Sa totoo lang. Ang sa amin lang po ito, naghatid kami ng mga impormasyon na ibabalita din sa ating mga kaibigan kung ano man po ang nakikita po nila sa kanilang kaharian. Nandito si kaibigan guys. Nakakatakot po itong nakita nila. Paalala, wag lang tayo magpanik. Ipanalangin natin ngayon na sana na hindi ito mangyari yung Super Typhoon. At saka kung sakali man pahintulutan ito ang Panginoon na iparana sa tao dyan sa lugar na yan, sana po araw na lang. Araw mangyari, hindi gabi. Kapag gabi daw ito mangyari guys, sigurado napakaraming tao, napakaraming mga bata na mawawala dito kung sa gabi man ito mangyari yung Super Typhoon kaibigan. Guys, ingon si kaibigan, sabi po niya, sa lahat ng makapanood at makapakinig sa ating video, i-share ninyo guys. Iba ang kanilang nakikita. Kung gabi daw mangyari ang Super Typhoon, maraming buhay po daw ang mawawala nito, kaibigan. Ang sabi ng ating kaibigan, ituturo po niya para po kayo ay ligtas. Kung sakali man may mga matataas po na lugar dyan sa inyo, kung sakali man na mayroon kayong matitirahan dyan na mga kamag-anak ninyo dyan na mataas, no, ang kanilang bahay, pwede po kayong makisilong muna. Dahil po kapag gabi daw mangyari ang Super Typhoon, napakaraming mga buhay ang mga mawawala dito. Kaibigan, salamat po sa iyong impormasyon na to. Hindi po daw alam ni kaibigan guys kung ilang oras po itong tatagal itong bagyo na to. Kaya nagbabala na po talaga si kaibigan ngayon dahil nakikita po talaga niya na maraming tao ang mahihirapan po dito kung ito ay mangyari ang kalamidad. Kung ang weathercaster guys na nagpapaabot sa inyo kung saan po ito tatama yung Super Typhoon, signal number 5, pwede bang ihanda po ninyo ang inyong mga kagamitan, lalo na yung mga anak nyo. Kaibigan, salamat po sa inyong babala. Huwag po daw ninyo baliwalain po ang mga nagpapaabot sa inyo tulad po ng weathercaster dahil sila po mismo ang nakakadetect din po ito ng mga bagyo kung gaano kalakas, kung ito po ba ay makakapinsala sa mga kabahayan. Kaya dapat isa po dito ang pinakadelikado, yung tubig guys. Oo, ang dali daw umakyat, lumaki ang tubig kahit ulan lang, lalo na pag bagyo na. Ang natatakutan daw ng ating kaibigan, kung aabot ito ng 1 oras ang lakas ng hangin na ito, posibleng magdulot ito ng kapahamakan ng mga tao. Meron akong kaibigan doon sa Baliwag, doon po daw tatama din no mga probinsya. Kaya oo, kung meron man po kayong mga matataas po na lugar na hindi maaabot ng tubig baha, no, pwede bang lumikas muna kayo dyan sa inyong kinatitirahan para po hindi kayo magpanik, para hindi din po maalanganin ang mga buhay ng mga rescuer. Mahirap po magpa-rescue kayo, no? Laki ng tubig, lumaki na masyado, tapos baka yung mga rescuer po natin yung kawawa dito. Kaya
hanggat may pag-asa pa, may chance pa, may oras pa tayong makalikas dyan, pwede po bang makisuyo sa inyo, no? Na pakinggan natin ang mga babala ng mga weathercaster po sa social media ngayon para po ay maisipti ang mga buhay ng mahal po ninyo sa buhay. Ito po ang nakikita ni kaibigan. Daghan daw buhay guys na mamamatay dito kung sakali man tatama ang bagyo sa gabi. Totoo po talaga yan kaibigan kasi wala kayong nakikita eh. Oo, walang kuryente yan. At saka yung tubig, saan kayo tatago kung sakali man na mangyari po yung malaking baha? Sobra po ang pag-alala ng ating kaibigan. Kung walang hinto ang mga tao na nagbabantay sa kalamidad na ito, pati mga kaibigan natin, aktual po talaga nilang nakikita pa noon na may maghaganap po na malakas na super typhoon. Hulang-hula talaga nila at nagkatotoo, lalo na sasabay pa ito sa kaguluhan ng ating bansa. Kaya mag-ingat po tayong lahat guys. Medyo busy tayo sa nangyayari dito sa Senado dahil sa mga korupsyon. Huwag po tayong magpapatinag ngayon. Maghanda tayo lagi. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ito lang po ang natatakutan ng ating kaibigan guys. Ang mga buhay ng mga inosenteng tao. Kawawa talaga ang mga mahihirap na tulad namin. Dahil po ang mga bahay nila ay wala pong kayang maggastos ng magarang na bahay. Tapos yung ilang story ba yan, no? Panglaban lang po sa baha. Lamang-lamang po talaga yung mga mayayaman dahil po angat na angat po, elevated po kanilang mga kabahayan, di ba? Tinitirahan nila kaibigan. Oo, kaya ngayon guys, hindi na po si kaibigan magtatagal kasi po parang nag-alala po talaga sila sa mangyayari din po sa rally dahil po medyo may mga buhay talaga dito na masusugal po dahil po sa nangyayari po dito sa aming bansa. Sigurado may buhay talaga dito na masakripisyo po ang kanilang buhay dahil po sa mga nangyayari, lalo na ang taong bayan ay sobra na pong galit, no? Kaya mag-ingat po tayo kung sino man po yung sasama ngayon na sa rally. Kailangan po ninyo, wag po kayong magpadalos-dalos na sumugod po doon sa harapan. Kasi unang-una po talaga kayong matatamaan kung ano man po ang mga nakaharang dyan ng mga pulis.